I think we have a few minutes left, so I want to give this opportunity to talk about this, right? So in Baguio City, kasi sinabi niyo sa Senado, pinapalabas pa nila, korap ako ay dyan, mag-aaway na tayo. Itong tennis court na ito, because it's coming out that the Discayas, frankly, have projects all over the Philippines, right? They were so big that they had projects all over the Philippines. So unang-una, yung doon sa Baguio City na tennis court na ginawa ng St. Gerard po ba? St. Timothy? St. Gerard. St. Gerard, all right. What was the status? Because I saw the page of Baguio City and it was being reported. May progress report even before the scandal. Naglabas ang Baguio City ng progress report. So, Yes. ang tanong ko lang, inimbestigahan nyo ba? Substandard ba yun? Hindi, ang structure hindi substandard. Yung finishing. In fact, ang gumawa pa nga ng finishing nun, ProCourt eh. Isa yan sa well-known and strongly recommended by the Tennis Association ng Baguio. So yun ang recommenda namin dun sa sa St. Gerard eh, na siyang piliin. And by the way, ang ginawa ng St. Gerard, pinasubcontract yun eh. Ah, Pinasubcontract yun eh. Kaya galit na galit nga ako nung kaya lang, syempre, pag pinasubcontract na, nag-umpisa na, tuloy-tuloy na. tuloy mo. Yeah. Tuloy na. Kasi otherwise, pag pinahinto mo, naku, madidelay na naman yan. Kaya tinutukan namin mabuti yan. Ano? Oo. Meron din kami, nagkaroon din kami ng... This was 2022. Yes, nanalo yan through bidding. Ano? And alam mo, Karen, nung January, dapat tapos na yan eh. Hindi natapos ng St. Gerard o yung subcontractor. Kaya ang ginawa namin, penalize namin. Oh. As early as January, alam mo ba ang liquidated damage nila since January this year? Umaabot na ng 6 point something million pesos. Okay. Did they pay? Did they pay? Yes. Madali namin makuha yun kasi may utang pa sila sa amin. Hindi pa kami binabayaran na 27 million eh. Oh, wow. Ang laki pa ng sisingilin nila sa amin eh. Oh. Kaya talaga na ayusin talaga nila at hindi namin talaga sila babayaran eh. Alam mo, tinakot ko na nga na kung hindi pa kayo pumunta rito kasi nagalit na ako doon sa subcontractor at naubusan na rin ng pera. Kaya sinabihan ko na kung hindi kayo pupunta rito kayo St. Gerard dito, I'm going to terminate you, I'm going to blacklist you. So natakot sila, nagpunta sila rito. Ang problema, inapula nila dahil nga nakita nilang nagagalit na ako ba hindi pa tapos yan. Inapura nila even during the rainy weather, rainy season. Pinaspasan nila. Kaya yun talaga yung nangyari. Tuklap. Kasi nga yung moisture, hindi nila inayos mabuti. Natakot pati ProCourt. Kaya talagang ito ngayon, i-review namin. Today is our meeting with ProCourt para explain nila sa amin ano ba yung methodology na ginawa nyo at akala namin magagaling kayo pero bakit ganyan ang nangyari dyan sa tennis court. Pero yung structure, talaga. May integrity talaga. There's no doubt. Maganda talaga yung structure. Is the finish. Yeah. Pero paano to? Sino magtatapos po nun? Ay tinatapos nila. St. Gerard na. Sila pa rin. Dami nilang tao ngayon. Ang dami nilang tao. At nakiusap sila sa amin na hanggang December aayusin talaga nila. Kaya okay lang. Kasi nagbabayad naman sila na liquidated damages. 20,000 plus every day. Oo. Ideally kasi dapat ganyan ang behavior ng LGU at ng contractor. 'Di ba? Parang binabantayan, tapusin mo pag let's say substandard imbestigahan, call the contractor, right? Na ayusin mo to. Hindi yung pinabayaan like those areas you visited.